Alright, for today's video is gusto ko lang hong mag-good morning sa mga kababayan nating INC, no? Iglesia ni Cristo. Mga kababayan natin, mga brothers and sisters ng Iglesia ni Cristo andyan sa Manila ngayon, sa Quirino Grandstand, sa Lunita, Minjola, it's a shrine o kung saan mang parte ng City of Manila kayo ngayon na nagpo-protesta. Ay, hindi pala protesta, no? Ang tawag dyan is rally, or yun na nga, na nagsasama-sama, no? Para ipanawagan ang transparency and accountability. So right here from Davao City with love. So in behalf of millions of Davaoenos dito sa Davao City in some part of Davao region in Mindanao, no? Dalhin ko na lang rin buong Mindanao. So if you're watching this, mga INC, kahit hindi mga INC, no, as long as kayo ay andyan sa Lunita ngayon, andyan kayo sa Quirino Grandstand, andyan kayo sa City of Manila. So ako bilang Davaoenyo, Mindanaoan, ayan, nagsasabi ko sa inyo ng maraming salamat, no. So mag-ingat to kayo diyan. Magandang araw sa inyo diyan, no? Magandang good day, good morning. So literal na napakaganda ng morning namin dito sa Davao City, no. Literally, no, sa pagdating sa klima. So ang ganda ng natin dito, ng ating view, kasi kita talaga natin si summit or yung summit ni Mount Apo, the tallest mountain in the Philippines, and of course Talomo Mountain, na kung saan located or andyan namumuhay yung ating endangered species na agila, Philippine eagle, the king of prey of birds, ano tawag doon, no? So monkey eating birds. So pero nitong mga ilang taon na lang o ilang sandali na lang ay hindi na siya monkey eating birds, no, ang Philippine eagle, kundi na siya, crocodile eating birds na siya, or a crocodile slayer. Kasi si BP Sara nagre-represent siya as si eagle, no, Philippine eagle. So siya yung bubulagin niya ang mga buhaya. Anyway, so good morning ho sa inyo lahat dyan, no. I would like to say thank you. Mag-ingat to kayo lagi dyan. May pagkain ng mga Iglesia ni Cristo, no. May mga nagko-komento kasi doon na daw ang rally ng INC ay bayad or organized, or ano ba tawag dyan. Organized naman talaga kasi pinaka-organisadong religious group na pagkakalam ko, so far. So far, Iglesia ni Cristo pa lang ang nakikita ko talaga na very organized and very disciplined na grupo, religious group dito sa Pilipinas. So, sila? Meron sila pagkain. May mga McDonald's. So may nasabi nga na organized group daw, or well-funded and well-organized and well-funded na movement rally ng INC, kasi daw naka-McDonald. O diba? Inggit. Bakit tansya ko itong mga, sorry ha, itong mga kakamping, kayo may mapatay gutom ba kayo? Di ba kinakain ng McDonald's? Ano ba sa iyo lang, hirap bang makabili ng McDonald's? Hirap ba makabili ng Jollibee? Like, hello, basic na lang yan eh. Oo, lahat na yata tayo ngayon afford ng McDonald's, Jollibee. Ba't nyo ginagawang big deal yan? Basic yan, naka-hotel pa nga yung iba eh. Maraming sa totoo lang, daming kumitang hotel ngayon sa around the vicinity of Lunita Grandstand, around the vicinity of Malacanang. Daming hotel na kumita ngayon kasi ang mga kababayan ng mga INC may mga pera yan. Kasi di naman yan mga batugan ang mga INC na mga members. May trabaho yan mga yan. Tsaka mayaman ang simbahan ng Iglesia ni Cristo, kasi hindi nga naman talaga yan sila kagaya sa tawag nito, no, sa, sorry ha, pero actually Roman Catholic, hindi ko talaga masyadong narinig ang Roman Catholic na pag may mga event na ganyan namimigay sila ng libre. Yung mga eskwelahan nga ng mga Catholic school nga napakamahal nga, private school. Hindi naman nila kayang pa mamulot ng mga pulubi dyan sa gilid-gilid at dalhin sa kailang mga shelter o ano pa man. Hindi lang kaya makapag-aral, hindi lang kaya magpa-scholars ng mga out of school youth, parang ganun. Anyway, so balikan natin, no. So wag niyo igaya ang Iglesia ni Cristo. Wag niyo igaya itong mga manalo sa kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez Saldico, na yung pera ng taong bayan, yung pera ng mga tao, ng mga miyembro, binubulsa, kinukurakot, ninanakaw, pinambili ng mga luxury items, no? Diba? So wag yung igaya. So yan, mga INC from Davao City with love. So as a Davaoenyo myself, I'm sending my regards, I'm sending my greetings, no? And pasasalamat, of course, no? Well appreciated ho kayo. Yes, I know na karapatan nyo rin naman kasi na magreklamo, mag-demand at mag-pressure, no?
and mag-command sa ating kinauukulan sa pinaka-presidente sa sa Malacanang. Kasi kayo rin naman talaga ay mga tao Pilipino, kayo ay mga law-abiding citizen, disiplinado. Oo, tapos mga taxpayers money din kayo, 'di ba? So consumers din, 'di ba? Botante lalo na, 'di ba? So meron kayong karapatan, hindi pwede yung pagbawalan kayong 'di ba, mag-rally. Nakaasar nga kasi nakikita natin may mga barricades silang ginagawa na gawa sa yung hindi siya sa barbed wire lang yung talagang pang yung nakikita ko sa mga palabas ng mga District 9 ganoon, yung mga Doomsday, mga zombie apocalypse na mga palabas ganoon, no? Di naman andyan wala namang di naman yan mga kriminal, hindi naman yan mga pugante, kriminal or delikado ng mga dito. Hindi naman yan mga bandido ang mga INC. Bakit nyo kailangan lagyan ng mga ganong harang? Palibasa din kasi itong Malacanang, itong gobyerno ni Bongbong Marcos ngayon, lahat ng mga cabinet secretaries niya ay may mga anomalyang ginagawa. O siguro masasabi natin 100% may mga anomalya, may talagang kalokohang ginagawa, mga guilty. Kasi may mga kalokohang ginagawa kaya guilty sila, kaya takot sila na lusubin ang Malacanang. Takot silang pagpipira-pirasuhin sa ng bayan kasi mga yung kasalanan. Sabagay ko nasabing 100% na lahat ng cabinet secretaries ni Bongbong Marcos ay tumatanggap ng nakikisama sa pagiging kurakot system nitong Bongbong Marcos. Bakit 100%? Kasi umalis si BP Sara sa kanyang cabinet secretary. Idi sana kung andyan pa si BP Sara sana ngayon, hindi siya umalis as DepEd secretary, idi sana siya ay matatawag ko lang na 99% kurakot lang, no? 99% lang ang kurakot, di ba? So exemption doon si Sara Duterte, pero syempre si BP Sara Duterte umalis siya kasi nga hindi niya kayang sikmurain ang sistema, yung kurakot system sa poder ni Bongbong Marcos, kaya umalis siya. Ayun, 100% magnanakaw silang lahat, kaya takot sila na lusobin ang Malacanang, kaya takot sila na lusobin ang Malacanang, kaya meron mga talagang pangmalakasang barricade talaga, no? Like nakatakot yun. Pero kung ako yun, kung meron akong pwede nating madaanan, maakyatan, no? Pwede natin yun madaanan yung mga parang basta yung mas malupit pa sa barbed wire, talaga yung parang naka-double blades na basta yung kanyang blade ay napakalaki, no? Tsaka sabi nga nila kapag ka ka daw doon, maitulak kang hindi sadya, like accidentally, talagang lasog-lasog ang iyong mga kalamnan. Anyway, so pwede natin lagyan ng carpet yun or yung kumot ng mga makakapal, di ba? Pero carpet talaga pinaka-safest, so carpet ilagay mo doon, tapos yun, pwede ka na umakyat. Anyway, hindi naman yung intention ng INC, sa kanila isa na lang peaceful rally na nananawagan sila ng transparency and accountability. So yun mga kababayang INC, kapwa Pilipino ng mga INC, andyan ngayon sa City of Manila. Mag-ingat ho kayo lahat dyan, alagaan. Yes, I know nga, well provided ho kayo ng inyong simbahan, ng inyong grupo, no? Kayo, meron kayong pera, may budget ho kayo pang McDonald's, pang kain, Jollibee, kung ano pa man yan, no? Kasi hindi nga kurakot ang inyong leader, no? Ano ba tawag? Punong ministro ba, no? Ano ba tawag dyan? Punong ministro, I don't know ano tawag, INC. Yan nga pala, INC, INC. Isa yan sa pinakadisiplinado at organisado, well organized and well disciplined na grupo, religious group sa Pilipinas, no? Nakakatuwa, no? Kayang ibang bayan na rin ang maghiwalay na itong mga INC, o kukuha sila na kayang gusto niyo magiging isla, no? Gusto niyo i-take over na lugar sa Pilipinas, kasi ang Davao City amin na to, wag niyo itong galawin. Ito ay para sa Duterte na to, no? It's Duterte country na. So ang mga INC, pwede kayo magtayo ng sarili niyong community. Maaari na kayong magtayo ng sarili niyong bansa, kasi nga yung leader niyo ay si Manalo, kasi ang galing, walang corruption. Kita niyo every time na may mga bagyo, may mga sakuna, natatanging simbahan ng Iglesia ni Cristo ang hindi nasisira. Oo, siya lang yung nananatiling matatag, di ba? Kasi hindi kurakot, walang kickback, walang walang kurakot, walang cuts. Kapag 1 billion ang budget pang paggawa ng establishment o infrastructure, talagang magagastos lahat yan dun. Oo. So yan lang at from Davao City with love, as a Davaoeño myself, no, I am representing or in behalf sa aking mga kabayan, mga taga Davao City na andito ngayon sa Davao City, ay nagpapasalamat ho sa buong grupo ng ANC Iglesia ni Cristo. Maraming salamat for speaking up in behalf of us Filipino peoples na hindi makapunta sa Manila at sa mga hindi naririnig, no, at hindi pinapakinggan.
sa mga unheard voices and mga voiceless na mga Pilipino. So maraming thank you kagababayan, mga kababayan ay Iglesia ni Cristo. So that would be all, I think, no. So okay na tayo. Thank you for watching. Yun lang, no. Gusto ko lang i-share sa inyo ang hitsura ng Davao City. Pinapakita, no, how beautiful the city we have. Okay, ganda niya, no. So Duterte Legacy, ha. Walang ano dyan, walang kukontra. So that would be all. Thank you for watching and I have to say bye-bye, and of course, ingat kayo lahat dyan.